through social media. The news you receive, study it, analyze it, so that when you spread the news, you are sure that it is accurate. Thus, any Catholic, for that matter, can be a missionary through social media by spreading accurate news. Magandang hapon po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sinabi po ng Okta Diliman, baka next week, Biyernes po tayo ngayon, baka next week, ang infected ay aabot na ng 16,000. Tatandaan nyo, nung Sabado, umabot na ng 13,177. Nung Linggo, 14,749. Nung Lunes, 14,610. Nung Martes, 10,035. Nung Miyerkules, 11,000. Nung Huwebes kahapon, 14,895. Almost 15,000. Ngayong araw na ito, hindi natin alam. Ang total infected ngayon is 1,791,003. At ang total po namamatay ay 30,881. Kaya, tingnan natin, ano ang ginawa ng DOH sapagkat kanila itong problema or Interagency Task Force. Noong nag-committee hearing, ano nalaman? Noong nakaraang taon, sinabi ng COA, failed to use 59 billion of the 2020 budget. Naku, ano ba ito? Failed to use 59 billion of the total budget. Hindi rin mo 59 billion hindi nagamit. At ngayon, sa committee hearing, lumalabas, merong nilipat si Secretary Duque sa DBM. Sa DBM, sa opisina ng Procurement Officer. Merong undersecretary doon. Ang pangalan ay Lloyd Christopher Lau. Siya po in charge noon. Siya po ang in charge ng Procurement Service of the Department of Budget and Management. Abogado po ito, taga Davao City. At sinabi nito sa sulat ni Melvin Gascon, sa Inquirer, basahin nyo ngayong araw na ito. Sinabi, maski nag-resign siya, Whitey resigned, he is not off the hook. Yun po sabi ng Minority Leader Franklin Drilon. Sapagkat nagtataka po ang Senado. Bakit binigay ang 42 billion sa DBM pera nila yun? Kanila naman expertise tungkol sa health. Bakit ibibigay mo sa DBM? Ang DBM kasi meron sila mga tinatawag na procurement services. Sa aming lalawigan, wala po yan sa Bangka del Sur. Kaya yung aming mga guro o mga empleyadong iba, pupunta pa ng Orketa sa Misamis Occidental at pupunta pa ng IPIL sa mga Sibugay sapagkat wala pang procurement service mo sa Zamboanga del Sur. And yet, Pangasinan City is the regional capital center. Nakapagtaka. Ito po ay isang corruption sa ating gobyerno na mabuti na lang napansin ngayon. Sabagat, bakit ibibigay ng DOH
kanila naman expertise ito, itong mga gamot, o ano pa mga ekwipo tungkol sa pandemya, bakit mo ibibigay sa DBM? Yun ang tanong ng mga senador, lalo na ni Franklin Drilon. Kaya lumalabas tuloy, pati yung mga unang biniling face shield ng DBM saka PPA, nako, mas mahal pa sa bili ng private sector. Kamalas ninyo, si Dick Gordon, Senator Gordon, ang chairman ng committee ngayon na naghahalongkat nito, nag-iimbestiga. Ito rin ang chairman ng Red Cross. Kaya sabi niya, kamahan naman niya kanyang mga face mask at inyong mga face shield. Sobrang mahal. Tapos, galing lahat sa China, pwede naman bilhin sa Pilipinas. Yun ang mga sabi ng mga senador. Nagsalita na At ang napagtaka, ito pala si Lord Christopher Lau, dati pala itong mga previous position nito, sinabi, a lawyer, naging budget undersecretary in charge sa PS, Procurement Services ng DBM. Simula pa noong January of 2020. Bakit biglang nilagay doon? Yun ang start ng COVID. Yun ang start ng pagbibili ng mga maskara, face shield. Sino ba? Di ba? Okay. At CEO na House ng Land Use. Naku, pati pabahay pala. At Undersecretary sa PMS, Special Assistant to Bongo, ang chairman ng Committee on Health. Naku, tapos nung hearing, hindi nagpakita si Senator Bongo, dapat magpakita ka naman, Senador. Ikaw, Chairman's Committee on Health. Dapat ikaw ang tumulong kay Duque o kaya, kung ikaw talaga matino na senador, ikaw mag-expose. Hindi ka empleyado ni Duterte ngayon. Ikaw ay binoto ng tao. You owe your position to the Republic of the Philippines, to the Filipino people. Hindi siya isang tao. Kung totoong binoto ka ng karamihan. Kaya dapat ang loyalty mo sa Pilipino, hindi sa isang tao. At magpakita ka sa hearing. At bakit ka magsasalita sa labas? Doon ka sa hearing magsalita. Kasi nagtataka nga, meron pang report ang COA. DOH failed to use 306 million emergency fund ng 2020, pero pa sa 59 billion. Emergency fund, tapos hindi nagamit 306 billion. Ilang healthcare workers hindi nyo nabayaran? Ano ba naman, Mr. Duterte? Tapos, imposible hindi ikaw nag-utos ito. Bakit nag-resign bigla si Christopher Lau? Bakit biglang nag-resign si Abisado, yung Secretary of Budget and Management? Sapagkat hindi nila may turo na nag-utos si Duterte. Kaya si Duque, magsalita ka na. Bakit drama-drama ka bang naguguluhan ka? Sabihin mo ano totoo. Kaya sabi nga rito ni Jarius Bundok, naku, Duque is government 18 years. Why question ko ano? Alam ba ninyo si Duque, naging president ng PhilHealth, naging health secretary, balik health secretary siya ngayon. Naging health secretary siya panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo. At nung paalis na si Gloria, tinuro siya Civil Service Commission. Ang Civil Service Commission, yun po nag-evaluate na sino mga outstanding, di ba? Si Tony Cirillos, di ba pagyayabang? Naging outstanding civil servants po ako noong year 2018. Pangalawang beses na po yun. Yun po ang trabaho ng civil service, namimili ng mga outstanding civil servants. Bakit ngayon naman, Mr. Duque, bakit takot na takot ka? Magsalita ka ng anong totoo. Kasi, sa House of Representatives, nagdrama ka ba? Sinabi mo, I will quote Bundok, winarak
ninyo kami. Winarak na ninyo ang dangal ng DOH. Winarak ninyo ang lahat ng mga kasama ko dito. Hindi kami makaharap sa tao dahil lahat ng dami-daming paratang, wala pa niya akong tulog. Ilang gabi na ito, unfair, unjust. So tell the truth. Huwag ka magdrama kung sino yung responsable sa mga anomalya, sa mga kalokohan. Sino yung responsable? Kaya tuloy, si Mick Sumiri nagtanong, ang tanga na ng application ng 42 LU, Local Gamit Unit, para makabili ng Western medicine at 300 plus company, bakit pending pa rin sa pisino nyo? Ba't ayaw nyo aprubahan? Di ba? Dapat aprubahan nyo, madali nyo para makatipid ang gobyerno. Ayaw namin. Sabi ni Sumiri ko, ayaw namin na sino ba? Kaya nga, di ba binasa ko, 50% ng mga Pilipino says COVID vaccination is low at wala silang tiwala sa Sinovac. Ito, pasahin nyo. Sulat ni Jambic Mateo, 50% of the Filipinos say COVID vaccination is low. Nagyabang pa si Galvez. Naku, aabot na kami ng 10%. Mahiya ka na, Mr. Galvez. Andito nga sa sinulat ni Tulfo. Naku, ano sinabi ni Tulfo? Alam mo, Mr. Galvez, mahiya ka sa sinabi mo sapagkat doon sa Malaysia, nakaabot na sila ng 36%. Pero dahil parliamentary system government, tinira nila yung partido na sa pwesto dahil sa pag-handle sa pandemya, ay niya nakaabot na sila ng 36% vaccination. Ikaw, wala ka pang 10%. Nasa 9.5% pa tayo. Kaya, galit ng mga tao sa inyo. Anong nangyari sa Malaysia? Ayun, si Mr. Muhyiddin biglang nag-resign. Alam ba niyo si Mr. Muhyiddin, ilang buwan lang sa pwesto? 17 months. Ibig sabihin, 1 year and 5 months. Si Duterte, 5 years and 2 months. Ano niya sa pandemya? Sabi na Okta, baka next week, average na ng 16,000. Kaya, binabasa ko ito lahat tungkol sa DOH. Nothing malicious, pero ang nakapagtaka, imbis na magalit ang ating presidente, ang sinabi na yung ating magaling na presidente ng taga Davao na matapang, huwag niyong pakinggan ng kuha. Ano ka ba, Mr. President? Kung natatandaan mo sinabi ni isang tao na gumawa Madison, isa sa mga gumawa ng US Constitution, kung mga anghel pa ang mga tao, hindi na tayo kailangan ng batas. Kaya kailangan tayo ng batas kasi ang mga tao ay hindi anghel. Kaya nga meron kowa para hindi mag-abusado, hindi mag-abuso sa pera ng bayan ang mga nasa pwesto. That's the reason why there is COA. Kaya lang magtaka, ito si Mr. Duque, head ito ng Civil Service Commission. Sila po ang nag-award ng mga outstanding government public servants. Kaya, nagtataka ako, bakit nagre-reklamo siya sa COA ngayon? Bakit nagbilang isip? Sabihin mo totoo para mawala yang sakit ng loob mo. Sabihin mo, inutusan lang ako eh. Kaya tuloy, babasahin ko yung sinabi ni Mr. Governor Escudero. Kasi sinulat po ni Escudero yung mga sinabi niya pala. Noong March 2020,
Pinagsabihan na pala siya. Ha? Sinabihan pala. In Tagalog, basag na ang pula, sira na ang naturesa. He did not explain anything about Kuwak finding former Senator, now Sorsogon, Governor Escudero. Ibig sabihin, wala ka na. Basag ka na. Wala ka na i-explain kasi ang kuha na, ang findings na kuha, very detalyado at kitang-kita. Yun po sinabi ni Escudero. Sapagkat ito pong mga non-payment of special allowances to thousands of frontline health workers, matagal sa pinagsabihan noong pa March 2020. At sinabihan pa siya noong March 2020, mag-lockout ka na kasi dahil sa Wuhan. Ayaw nyo. Kasi sabi mo, wag, sabi kasi ng Presidente, wag, sabi ni Senator Bongo na chairman ng Committee Health, wag. So, ngayon, tayo ngayon ang nagdudusa. Ano pa? Ito, sinabi ni Teddy Boy, Secretary Teddy Boy Locsin. At, sinabi niya, Duque had dropped the ball in 2020 on the 10 million Pfizer. Di ba tatanda nyo, somebody dropped the ball? Inayos na ni Ambassador Babes Romualdez at Senator Teddy Locsin yung pag-uutang sa ADB at World Bank about 10 million doses. Pero, meron siya nagsabi kay Duque, wag yan, Sinovac. Sino magtuturo kay Duque? Hindi naman niya makikinig kay Leni Robredo. Kasi si Leni Robredo, hindi naman niya amo. Hindi rin niya makikinig kay Soto. Kasi hindi naman niya amo si Soto. Senate President lang yan. Hindi naman makikinig yan kay Drilon kasi minority leader yan. Sino ang amo niya? Duterte. Sino pa? Ay, maghahanap pa kayo kung sino may kasalanan. Who do not pass the buck, Mr. President. This is your responsibility. Ayan, inuulit ko. Itong mga kanyang mga nagawang kasalanan, kamalian o kalokohan, tawag yan. Kaya sabi ni Duque, hindi niya alam na bukas pala nila ang microphone, nagsabi siya, and I'll quote what Bundok said, naggulo na yung utak ko. Hindi ko na alam kung, ayun. So, sabi ni Senator Dick Gordon, you better seek psychiatric help. You better seek psychiatric help. Siyempre, kapit-tuko ka dyan. Kita mo siya bisado, saka yung Lord Lau na puros taga Davao, Hoy! Nakakatakot na ito. Meron na Senate investigation. I resign. Ayun, ginawa ni Lau. Siya bisado, ako rin. Ayoko mahipit dyan. Ikaw, kapit-tuko, magsabi ka ng totoo kung sino nangutos sa iyo na ibigay ang 42 billion sa DBM at magsabi ka ng totoo bakit sino nagsabi sa iyo to drop the ball para malaman ng tao kung sino yun. Pero, to be honest, mga kababayan, isa lang tao mapag-utos kay Duque. Yung pinakamatapang ng Malacanang, walang iba. Imposible namang utusan siya ni Soto, ni Drilon, ng mga senador. Isa lang. Lalo na si Leni. Kasi si Leni, liberal, oposisyon, palaging binapatikos. So, sino nagutos? To drop the ball? Duterte. Ibilipat yung 42 billion. Saan? Sa procurement services ng DBF. Si Duterte. Sino pa ba? Ba't ba natin magsabi ka na, Mr. Duque? Mag-resign ka. Magsalita ka muna. Sino nagutos? Huwag ka mag-resign. Huwag kang kapit-tuko. Maawa ka sa pangalan mo. May mga pamilya ka. 2 eskwelahan nyo sa Pangasinan. Masisira yan dahil lang sa kapit-tuko mo. Kailangan mo ba yung pwesto na yan? Sa dami-dami mo nang hinawa kang pwesto, tapos ngayon,
magiging scapegoat ka? Hindi ka ba mahiyaya? Tatawag kang magnanakaw, tanga, loko-loko, siraulo. Kaya nga, sabi tuloy ni Gordon, sick caretaker. Wala na po tayong oras, mga kaibigan. Kawawa, Secretary Duque. Nasisira ng ulo. Kaya, salamat sa iyong pakikinig. Magandang hapon po sa ating lahat at salamat.